Balitang Pulis Gabo. Ayan, isang malamig na umaga mga ka-okay. Good morning po, lungsod ng Olongapo. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan niya ng ating mga programang pinalakas through online. At iyan ay hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. At syempre kapartner po natin ngayong umaga sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito po yan sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang GAD PNCO mula sa Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald Parentela, ang CAS PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gabo. Yan, muli happy Thursday po mga ka-okay at sa ating partners dito sa studio, kasama po yung ating mga bisita, no. Sana po safe ang lahat ng mga Olongapeño. Ayan, sa sobrang lamig ng panahon tayo ay inuubo at sipon. Anyways, no, kaisa po ang mga mamamayang Pilipino na itataguyod po natin ang mga adhikaing mapaganda. Of course, sa ugnayan po ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo po sa isang ligtas na bansa. Yan, kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para maibigay po namin sa inyo ang mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At amin din pong ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad po ng ating peace and order sa pamamagitan ng ating mga PNP activities, dahil ang bagong PNP ay para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbangin at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At abangan din po ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnay sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director Police Colonel Richie Claraval. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartatas Jr., na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., kaakibat ang ating mga partner agency upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula po February 2 hanggang February 8 taong kasalukuyan. Sa kabuuan, meron po tayong 25 arestado. Mula po yan sa pangunguna po ng ating City Director sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, meron po tayong 9 na drug personalities na naaresto mula sa matagumpay na isinagawang 6 na anti-illegal drug operations, na kung saan nakapagkumpiska po tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price value na 45,301 pesos and 60 centavos. 10 naman na wanted person ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations sa buong lungsod ng Olongapo. At samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay meron naman pong naaresto na 6 sa isinagawang operasyon. Olongapo City Police Office na aresto ang SLI listed na tulak, shabu na samsam sa operasyon. Nagulat ang Olongapo City Police Office ng makabuluhang tagumpay sa kampanya kontra illegal na droga sa huling araw ng January 2026. Matapos maaresto ang isang street-level individual listed na suspect at makakumpiska ng illegal na droga
na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 28,000 pesos. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang pinaigting na anti-illegal drug operation ay nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na kinilala sa alias na Mau o Maui. Napatunay na masinsinan at ang ating anti-intelligence-driven na pagpapatupad ng batas sa lungsod. Nakumpiska mula sa operasyon ang higit kumulang na 4.147 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 28,199.60 centavo. Ang nasabing substance ay sumailalim sa kaukulang pagsusuri at nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride na karaniwang kinikilala bilang shabu. Ang naarestong sospek ay sinampahan ng kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya habang isinasagawa ang mga kinakailangang legal na proseso. Samantala naman, 2 street-level individual arestado sa bypass operation dahil sa paglabag sa RA 9165. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa pagpalaganap ng iligal na droga, nagsagawa ng matagumpay na bypass operation ang mga tauhan ng Police Station 1. Isinagawa ang operasyon noong Enero 28 taong kasalukuyan bandang 9:35 ng gabi sa Afable Street, Barangay Isbak, Bahac, Olongapo City na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 street-level individual na personalidad sa droga. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 3 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may aktwal na timbang na 0.803 gramo at may standard drug price value na 5,460 pesos and 4 centavos. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 1 at sasampahan ng kaso sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 of Revised Penal Code Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Unang linggo ng Pebrero, 7 wanted person kasama ang 3 most wanted na aresto sa mas pinaigting na manhunt operation ng Pulis Gapo. Matagumpay na naipatupad ng Olongapo City Police Office ang serye ng warrant of arrest noong February 2 hanggang February 3, 2026 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 most wanted person, kabilang dito ang isang city-level top 9 most wanted, 2 pang most wanted at 4 pang other wanted person sa magkakahiwalay na manhunt operation sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dakong alas 9 ng umaga noong February 2, naresto ng Police Station 1 kasama ang City Intelligence Unit ang isang city-level top 9 most wanted person sa Barangay West, Bahac, Olongapo City. Ang pagkaaresto ay sinagawa sa bisa ng alias warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness kaugnay sa RA 7610 na may nakatakdang piyansa na 200,000 pesos. Ang akusado ay dinala sa PS1 para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon ng korte. Bandang alas 12 ng tanghali, inaresto naman ng tracker team ng Police Station 6, katuwang ang Maritime Police Station, ang isang other wanted person sa Barangay Barreto, Olongapo City, kaugnay sa kasong other forms of swindling na may inirekomendang piyansa na 3,000 pesos. Makaraan ng halos kalahating oras, dakong 1:00 ng hapon muling nagsagawa ng operasyon ng Police Station 1 sa tulong ng CIU o City Intelligence Unit na nagresulta sa pagkakaaresto ng isa pang other wanted person sa Barangay West, Bahac dahil sa paglabag sa RA 11199 na may piyansang 10,000 pesos. Ang akusado ay sinailalim sa kaukulang proseso ng batas. Samantala, dakong alas 2:45 ng hapon, inaresto naman ng tracker team ng Police Station 2 ang isang other wanted person sa Barangay New Cababae, Olongapo City dahil sa kasong simple disobedience to an agent of authority na may inirekomendang piyansa na 3,000 pesos. Noong February 3, bandang 1:40 ng hapon, inaresto ng tracker team ng Police Station 5 ang isang other wanted person sa Barangay Santa Rita, Olongapo City kaugnay sa kasong theft. Sa hiwalay pang operasyon, dakong alas 8 ng gabi, nadakip ng tauhan ng Police Station 4 ang isang most wanted person sa Barangay New Cabalan, Olongapo City dahil sa kasong lasciviousness conduct sa ilalim ng RA 7610 na may nakatandang piyansang 200 pesos. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 4.
Bukod dito, bandang alas 10:15 ng gabi ng February 3, matagumpay na inaresto ng City Intelligence Unit bilang lead unit katuwang ang Police Station 5 ang isa pang most wanted person sa Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Ang pagkakaaresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Revised Penal Code na na walang rekomendasyong piyansa. Ang akusado ay dinala sa Police Station 5 Custodial Facility para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon ng korte. At para naman sa karagdagang balita, iligal na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 na kumpiska ng Olongapo City Police Office sa magkasunod na operasyon. Pinaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito laban sa mga produktong lumalabag sa batas matapos makumpiska ang tinatayang 428,240 pesos kabuuang halaga ng mga iligal na sigarilyo sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa barangay Isbahak-Bahak nitong Pebrero 9, 2026. Sa ilalim ng pamumuno ni City Director Police Colonel Richie R. Claraval, nagsagawa ng magkasunod na operasyon ang mga operatiba ng City Intelligence Unit, Police Station 1, Olongapo City Mobile Force Company at ang Regional Intelligence Division 3 katuwang ang kinatawan mula sa Philippine Tobacco Institute. Ang unang operasyon ay naganap bandang alas 5 ng hapon sa tabi ng Olongapo City New Public Market na nagresulta sa pagkakakumpiska ng iba't ibang tatak ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 93,840 pesos. Sinundan ito ng isa pang operasyon sa kaparehong lugar bandang alas 11 ng gabi kung saan nakakumpiska naman ng mas malaking bulto ng mga iligal na sigarilyo na may tinatayang halaga ng 334,400 pesos. Ang mga nakumpiskang produkto ay dinala na sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at naililipat sa pangangalaga ng Philippine Tobacco Institute para sa tamang disposisyon. Ang mga naturang operasyon ay malinaw na paglabag sa Section 263 Paragraph A ng National Internal Revenue Code of 1997. At yan po ang ating balita ngayong umaga. Tayo po ay muling magbabalik matapos lang po muna ang mga munting paalala. Muli nagbabalik ang balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa DWOKFM 97.5. Ito ang radyo ko. At para naman sa ating community engagement at iba pang activity sa mga nakalipas na araw, ang Olongapo City Police Office at Police Station 1 muling nanguna sa back-to-back top 1 rank. Yan, top 1 po yan sa buong Police Regional Office 3. Muling pinatunayan ng Olongapo City Police Office at Police Station 1 ang kanilang matibay na paninindigan at mahusay na pagpapatupad ng batas matapos makamit ang number 1 rank sa Unit Performance Evaluation Rating ng Police Regional Office 3 para sa buwan ng January 2026. Sa pamumuno ni City Director Police Colonel Richie Rodriguez Claraval, nakapagtala ang Olongapo City Police Office ng kabuuang marka na 88.082% na naglagay sa kanila sa unang pwesto sa hanay ng lahat ng Provincial and City Police Office sa Central Luzon. Dagdag sa tagumpay na ito, ang Police Station 1 sa pangunguna ni Police Captain Marvelous Carbonell ay nagpakita ng pambihirang husay sa operasyon matapos manguna sa kategorya ng City Police Office, City Police Station na may mataas na marka na 90.069%. Muli po, congratulations po sa Olongapo City Police Office at Police Station 1. Lakas, disiplina at pagkakaisa. Ipinamalas naman ng kapulisan ng Olongapo City Police Office kasama ang iba pang mga regional offices ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kalusugan sa isinagawang Fun Run Marathon na ginanap noong February 7, 2026. Mahigit 1,000 na kalahok kabilang ang mga pulis, kawani ng pamahalaan at sibilyan ang nakiisa sa iba't ibang kategorya ng takbuhan mula 3 kilometers hanggang 42 kilometers. Police Station 4 pinalakas ang kamalayan ng karapatan ng bata at responsableng pagiging magulang.
Pinangunahan ni Police Lieutenant Raquel B. Daco, Deputy Station Commander, kasama si PMSG JC Ventura ang isang matagumpay na isang araw na seminar tungkol sa karapatan ng kabataan at responsableng pagiging magulang noong February 10, 2026 sa Iram High School. Tinalakay sa aktibidad ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa karapatan ng bata, batas na pangkaligtasan ng kabataan at kahalagahan ng responsableng pagiging magulang. Sa pagpapatatag ng ligtas at maayos sa pamilya, binigyan diin ang papel ng magulang, paaralan at komunidad sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa pang-aabuso, kapabayaan at exploitation, pati na rin sa pagpapabuti ng kanilang kabutihan at pag-unlad. Layunin ng seminar na palakasin ang relasyon ng magulang at anak, hikayatin na bukas ang komunikasyon sa pamilya at mas lalong maunawaan ang kahalagahan ng proteksyon sa karapatang pangbata. At bukod pa dyan, noong February 10, 2026, nagsagawa ang mga tauhan ng Police Station 1 ng isang informative lecture sa Seria Soriano Esteban Integrated School na dinaluhan naman ng mga estudyante. Layunan ng aktibidad na turuan at bigyan ng kaalaman ng mga estudyante sa praktikal na paraan habang pinalalakas ang pakikipagtulungan ng paaralan at ng lokal na pulisya para sa isang mas ligtas na komunidad. At yan ang aming atid naming mga balita patungkol sa mga accomplishment on community engagement mula sa inyong kapulisan ng Olongapo City Police Office. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming atikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. At sa pagkapatuloy naman, dumako tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapakipakinabang. At syempre, bago tayo magpatuloy, partner, meron tayong panauhin ngayong umaga. Ayan, ang aking nakasama sa seminar sa Lyceum of Subic Bay na isa sa mga snappy na maganda na chief ng Olongapo City Forensic Unit. Ayan. Good morning po, ma'am. Kayo po muna ay magpakilala at bumati sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig ng DWOK. Ako po si Police Lieutenant Colonel Lovelyn Ganiron, ang hepe po ng Olongapo City Forensic Unit po. Ayan. Ma'am, muli magandang umaga. Ma'am, hindi po yata narinig yung inyong pangalan. Pwede po ba nating ulitin, ma'am? Ayan. Muli, magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig ng DWOK. Ako po si Police Lieutenant Colonel Lovelyn Ganiron, hepe po ng Olongapo City Forensic Unit. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ang forensic unit po, ayan po yung dati natin tinatawag na Olongapo City Crime Laboratory. Yung mas kilala po natin na SOCO. Yan. Opo. Parang ako yung kinilabutan kay ma'am. Ang cute na ni ma'am, no? Ang ganda na ni ma'am. Tapos ang ganda pa ng boses. Wow! Parang ngayon ko lang din ata na-discover na maganda palang aking Yeah. boss. Sa susunod po, pwede na rin po kayong maging part ng radio anchor na rin Radio po. program. natin. Ay, maaari po ba? Ayan, wala po Yes, problema dyan, ma'am. Ma'am, para po sa ating mga tagapakinig na hindi po alam ang gampanin o yung role ng forensic unit dito sa ating community, ano nga ba yung mga pinakasentro o yung ating sentro ng gawain ninyo at responsibilidad nyo at saan po kayo na naka-opisina? Saan Yes po ang po. opisina? Yan. Maraming salamat po. Ang mandato po ng forensic ay kami po ay magbigay ng siyentipikong investigasyon at technical na suporta sa ating mga kapulisan, ibang ahensya at sa publiko sa pamamagitan ng forensic examinations. At nung nabanggit nga po kanina, nakilala po kami sa pagproseso po ng SOCO. Kami po ay nakafocus sa pagsusuri ng iba't ibang physical evidence o physical na ebidensya na nakakatulong po upang masuportahan ang mga iba't ibang investigasyon ng krimen. Ayan. Actually, para sa ating mga kaalaman, hindi lang, dati kasi ma'am, ang pagnabanggit natin na crime lab,
puro pag-asikaso no sa ating mga natatagpuang mga bangkay. Oo. Para sa kaalaman po nila, sila rin po ay nagko-proseso, no? Kasama ma'am dyan sa mga sasakyan, tama po ma'am, no? Tama po, mga macro. Actually, ang sabi nga sa amin minsan pagka meron ako nakakasabayan po sa mga nasabi, sana kayo yung ayaw naming magamit. Ayan. Ayaw naming magamit. Sabi kasi 'di ba kilala nga po kami na soko. Pag soko daw kasi may patay. Ayan. Hindi po lahat po ng aming pinoproseso ay patay po. Kami po ay nakikater rin po ng mga request po na nanggagaling po ng request from the civilian katulad po ng drug test o fingerprint na papunta po travel abroad. Yun po. May mga personal po na request na amin po ini-examine. Ayan. Ibig sabihin ma'am, yung mga personal na request na yan ma'am ay kailangan direktang magbisita sa inyo o saan po sila pwedeng kumuha ng Through request na letter, yan ma'am. ma'am? Yes po, pwede pong rumekta po sa amin and meron po itong karampatang bayad na hindi po sa amin ibinabayad po kundi sa land bank po. Ayan. Para sa kaalaman din ng lahat no sa pag-aaral po ng kriminolohiya ay isa sa mga major subjects natin ang mga forensic subjects. Naku, napakahirap niyan. At syempre, Iba-iba yan. yes, at hindi rin magiging magaling na pulis kung hindi ka rin talaga papasa sa ating mga forensic subjects Yes, na yan. At syempre, dahil yung pinag-uusapan natin ang forensics, nais din namin ipabatid sa kaalaman ng lahat no na ang recruitment ma'am ng crime laboratory, ma'am, meron po ba tayong mga tinatawag na mga technical courses sa recruitment? Yes po. Ayan, pwede Ang po natin. yes po sir, thank you. Ang PNP Forensic po ay meron tayong lateral entry program para sa mga technical officers. Kami po ay nananawagan na makisama po sa amin sa forensic ang mga propesyon na may medical officer ang ating Medical related na mga courses. doctors po, medical doctors, chemists at odontologists. Nagkukulang na po ang forensic group sa mga propesyon pong ito. Naway kayo po mag-apply po sa amin mag-submit po ng mga documentary requirements sa ating sa PNP Forensic Group, Krame, Quezon City. Ang deadline po natin is on February 24, 2026 po. Pakibisita na lamang din po ang aming Facebook Olonga po CFU. Nandoon po, nakapost po doon kung paano at kailan, ano po yung mga kakailanganin po ninyo na isubmit po sa amin. Yan. Ayan. Baka kasi maguluhan yung ating mga listeners and viewers. Na kapag sinabi po kasing technical lateral entry, baka ang iniisip po natin is patrolman. Baka po ang isipin Oo, ninyo, doon tayo sa magsisimula pinaka ka sa civilian. Sige po, Hindi ma'am. po, from civilian, mag-i-start po tayo sa first rank na police lieutenant. No, Tama may po rank- ma'am, no? Tama po ma'am. Sa pagka mga doctors po, Kapitan. Kapitan. Ayan. Kapitan na po kayo kaagad. Matapos lamang po ninyo ang training, kayo na po ay police captain po. Naku, See? napakalaki kagad na Ang laki sahod. kagad ng Ayan. sahod. Sa ating mga kakilala mga doktor, mga Medtech, dentista, ayan. dentist, Tsaka chemist. Chemist. Sana po. odontologist. Marami ng pwedeng pasukan. Lalo na at may isasama kay sa hanay ng pulisya. Lalo na Pulisan. nadagdagan na naman tayo ng ating Subsistence allowance. Ay, yes allowance po. at increase. Ayan. Papasok na yung bukas. Sana nga, no? Nag-chat na si Finance Service. Ayan, maraming salamat po dyan, ma'am. At sa pagkakataong ito, ma'am, ay meron po kayong nais na i-announce regarding po sa ating At LTAP. i-announce din po natin Ay, yes po. yung Yes ating po. opisina, ma'am, kung saan kayo pwedeng puntahan at kung may contact number po. Aba, magkakaroon po tayo ng LTOP o yung License to Own and Possess Firearms Caravan on February 20, Friday po yan, sa Ayala Harbor Point, Subic Bay, Freeport Zone. At ang aming opisina po ay matatagpuan sa second floor ng Pag-asa Market and Gordon Pag-asa Market, Barangay Pag-asa, Olongapo City. Ayan. Ma'am, yan bang LTAF caravan nyo may, may limit? Nabilang. Oo. Limit na bilang ng Entertain. Wala naman po. Sa lahat po na gustong magkaroon po ng baril or expired na po yung ating Mga baril. lisensya. Mga lisensya. One-stop shop na po. Yun. Kaya sana po makapunta po kayo. Again, February 20, 2026 sa Ayala Harbor Point, Subic Bay, Freeport Zone para hindi na po kayo pumunta sa Krame or sa Pampanga or sa kung saan man. Ayan, at Oo. napakalamig pa doon pa sa Harbor Point. No? Yes po. Agahan po ninyo kasi
first come first serve Yes, basis po opo. tayo mga Wala pong kababayan. special treatment yan. Ayan. Ma'am, maraming salamat po sa Thank inyong you, pagbisita at kayo po ay aming pang makakasama ngayong umaga. Ayan. Maraming salamat din po. At dahil nalalapit na rin po ang Valentine's Day at dumarami na ang mapagsamantala online, narito po ang ating safety tips para sa kabataang babad sa dating apps. Ayan. Ito ang mas malalimang pagtalakay sa mga red flags at mga dapat mong gawin para hindi mabiktima ng mga manloloko o scammer sa mga dating apps. Sa mundo ng online dating, ang pagiging skeptical ay isang anyo ng self-care. At ito ang mga red flags na dapat bantayan. Minsan masyadong maganda para maging totoo ang isang profile. Ito ang mga palatandaan na baka manloloko ang iyong kausap. Masyadong mabilis ma-in love. Ayan. Kung sa loob ng ilang araw ay tinatawag ka na niyang soulmate o mahal, mag-ingat sa tinatawag itong love bombing. Nako po. Ayaw mag-video call. Lagi may dahilan. Sira ang camera, mahina ang signal o nasa secret mission. Abay, pulis ka na rin pala ngayon. Kung ikaw ay magkapakita ng live, malamang ay catfish yan. Gumagamit po yan ng ibang litrato. Masyadong perpekto ang profile. Ang mga photos ay mukhang galing sa magazine o portfolio ng modelo at kakaunti lang ang detalye sa bio. Pera ang bagsak. Ito ang ultimate red flag kapag nag-umpisa ng humingi ng pera para sa emergency, medical bill o pamasada para makipag-meet sa iyo. Naku po, i-block mo na agad. Yan, ano ba ang mga dapat natin gawin diyan sa mga red flag na yan, di ba? Huwag natin hayaang maunahan tayo ng emosyon na ang lohika is yung ma-attach tayo agad. Sundin ang mga hakbang natin, no? Para number 1, mag-reverse image search. Gamitin ang Google Lens o Yandex para i-upload ang profile picture niya. Kung lalabas ang litrato na iyon na iba ang pangalan o sa mga stock photo website, alam nyo na ang sagot. Fake or scam ang inyong minamahal. Manatili tayo sa app. Huwag agad ibibigay ang iyong personal information na WhatsApp, Telegram o Facebook. Ang mga dating apps ay may reporting features. Kapag lumipat kayo sa private messaging, mas madali para sa kanila i-delete ang bakas ng panloloko nila. Parang yung ex mo lang yan. Affected? Huwag magpadala sa intimate na media. Huwag magpapadala ng malalaswang litrato o videos. Madalas itong gamitin sa sextortion. Pagbabantaan ka, ikakalat ang video mo kapag hindi ka nagbayad. At syempre, huwag na huwag ka talagang magpapadala ng mga intimate na litrato kasi marami na po at exposed na po ang ngayon, ang AI. Pwede na po silang gumawa ng videos na gamit ang iyong muka. Ang first meet strategy, kung magdedesisyon na magpakita o meet up, laging sundin ng public or group rule. Magkita sa mataong lugar, katulad ng mall or sikat na cafe. Huwag magpapasundo sa bahay, mag-commute o magdala ng sariling sasakyan. I-share ang iyong live location sa isang matalik na kaibigan o ang iyong mga kapatid. Sabihan ng kaibigan na tawagan ka makalipas ang isang oras para magkaroon ng exit cost or exit excuse para sakaling awkward or sketchy na ang kadate natin. Yan. Ano ang gagawin kung nabiktima na? Kung sa tingin mo ay na-scam ka na o nakuhanan ng pera o impormasyon, stop all the communication. Huwag nang mag-explain. I-block na agad. Screenshot everything. I-save ang usapan, profile at transaction receipts. Report to authorities. Lumapit sa pinakamalapit na police station o anti-cybercrime office. Tandaan, hindi mo kasalanan kung may masamang intensyon ang ibang tao, pero responsibilidad mong protektahan ang sarili mo. Maging matalino, mapanuri at responsable sa paggamit ng internet. Ang iyong kaligtasan online ay mahalaga. Ayan, labanan natin ang krimen. Magsimula po sa pagiging alerto, maging alisto at partner dahil kumakalat ngayon ang Nipah virus. Ayan.
Ano bang Nipah virus, partner? Ang Nipah virus ay isang seryosong uri ng impeksyon na maaaring makamatay at nakukuha mula sa mga hayop patungo sa tao. Ayan. At syempre, ma'am? Narito ang mga hakbang upang maiwasan ito. Huwag kumain ng mga prutas na may kagat na ng paniki. Huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas tulad ng lagnat o sakit ng ulo. Palaging panatilihin ang tamang paglilinis ng mga kamay o hand hygiene. Iwasang makipag-ugnayan sa mga may sakit na hayop o tao. Agad na pumunta sa ospital kapag lumitaw ang mga simptomas na ito. Ayan. At syempre, tiyakin ding malinis at maayos ang pagkakahugas ng mga pagkain. Agad na i-isolate o ibukod ang mga pinaghihinalaang kaso ng sakit. At syempre, paalam din ang mga nararamdamang sintomas sa ating mga otoridad sa kalusugan. Gumamit ng mga personal protective measures o kagamitang pangproteksyon kung kinakailangan at alamin ang mga balita sa pamamagitan ng mga opisyal na payo mula sa kagawaran ng kalusugan. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-okay. Ayan, dumako naman po tayo ngayon sa mga announcement na pwede po nating kuhanan ng aral katulad po ng mga sinabi ni Ma'am at sa mga safety tips na sinabi namin. Darating na po ang February 14, 2026. So alam po natin na marami sa atin ang may ka-date. 'Di ba? Marami sa atin yung makikipagkita dahil nakilala sa Facebook, sa text, 'di ba? Uso pa ba yung textmate ngayon? Yes, uso pa rin lahat ng komunikasyon. Siyempre kaming kapulisan, pinapabatid po namin sa inyo na laging maging alisto at maging maingat. Tawagan po kagad natin ng 911 kung meron po tayong masasaksihan o mararanasan na pang-aabuso o pang-aalipusta sa labas, no? Siyempre, lalos na sa partner natin. At si Ma'am, meron po ba kayong gustong ipabatid sa ating mga Olongapeño? Additional announcement mula or po safety sa tips mula po sa inyong opisina. Huwag mainlove agad. Ay, gusto ko yun. Masyadong mabigat yun Gusto ko yun. Yun ang pinaka-important. Hinay lang Oo. sa ating mga kabataan. Huwag maging mapusok. Tama. Yes. Mag-aral po kayo ng mabuti. Huwag Ayan. ma-attach nang hindi ka agad maabuso. Ayan. Ayan. Sa mga meron pong kaarawan ngayon, happy birthday, advance, at saka yung mga natapos po natin, no, previous. Ayan, at nais din pong namin batiin ang aming mga kasamahan sa Olongapo City Yes. Police Office. At syempre po sa aming City Director, Police Colonel Richie Claraval, ang aming DCDA, Police Lieutenant Colonel Julius Jimenez, ang aming DCDO na palagi pong nakatutok dito po sa ating programa, Yes. Police Lieutenant Colonel Generico Binan. At and- syempre yung aming Chief ng City Community Affairs and Development Unit, Police Lieutenant Colonel Melencio Santos, ang aming Deputy Sir Clitz, Ma'am Mean Sadaba. Kasama po si Ma'am Osang na nagpapa-shoutout, at sa aming mga kasamahan sa kabuuan ng PCR community, magandang umaga. At syempre po, hindi papahuli ang ating mga PCR PNCO ng Police Station 1 to 6 and CMFC. Sa Yan. PS1, si Police Staff Sergeant Beverly Joy Malubay. Sa At Police Station 2 ay si Police Corporal. Precious May Pasqua. Sa Station 3, Police Master Sergeant Maria Lovela Adolfo. At sa Station 4 naman, si PMSG JC Ventura. Police Station 5, Police Corporal Carly Ributok Riazon. Yes. At sa Police Station 6 naman, si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. At sa CMFC, si Patrolman John Ray Marcelo and si Jenaline Naris. Ayan. At sa aking tinitibok ng aking puso, magkita tayo bukas. Friday the 13th. Yes. Simulan na natin ang magkwentuhan. Ayan. At yan po ang hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na sa inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong pulis gapo, Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig. Police Lieutenant Colonel Ganeron ng Olongapo Forensic Unit. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM.
Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miku, Sir Andrew. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad para kami ay makapagpalakas na maibahagi through your station ang aming mga Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre, sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang may taguyod ang aming layuning protektahan na pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako naman po si Police Master Sergeant Reynald D. Parentela. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng aming programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Police Gapo.